Sinoplak ho guys ni former Senator and Attorney Leila de Lima, itong ating number 1 senador, yung number 1 senador na napakadaming alam na si Utol Kong Hudlom. Ano yung sabi ni former Senator Leila de Lima? Dapat lang daw ho imbestigahan ang mga akusasyon ng karahasan at pang-aabuso laban kay Pastor Kibuloy. No one is untouchable. Religion or quasi-religion cannot be a shield for commission of crimes. Diba? Dapat naman talagang harapin guys ni Kibuloy ang kaso niya doon sa US at wag na wag siyang magtatago sa ating bayang sinilangan. Buti pa nga si, diba, sa Bible si Jesucristo. Hinarap niya kahit hindi niya naman kasalanan. Samantalang itong appointed son of God natin nagtatago dito sa bansang Pilipinas at ginagawa niyang shield itong kanyang mga kakampi. Katulad ni Utol Kong Hudlom, sinisi pa guys itong mga testigo. Nasabi ba naman niya mga nagsisinungaling daw? Ipanood ko ulit sa inyo guys yung video ni Utol Kong Hudlom ha. Tutol si Senador Robin Padilla sa gagawing imbestigasyon ng Senado kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Sa isang panayam, sinabi ni Padilla na ayaw nitong maging sunod-sunuran ang mga Pilipino sa ginagawa ng Amerika. Kaso ng Amerikano yun kay Pastor, paano? So ano yun, parang ICC din. Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan, yun ang dating. Ani Padilla, may karapatan si Ontiveros na magsulong ng investigasyon bilang isang mambabatas, pero kanyang ipinunto na hindi nito susuportahan ang aligasyon na nag-ugat mula sa investigasyon ng isang dayuhang korte. Kami. So, ayaw kasi guys ni Robin Padilla na imbestigahan daw ng dayuhan itong kaso ni Kibuloy. FYI, meron siyang complainant. Meron hong complainant doon sa US at meron din ditong complainant sa bansang Pilipinas. So, iba yung kaso ni Kibuloy doon sa US at iba din ang kaso niya dito sa bansang Pilipinas na siyang hawak-hawak ngayon ni Senator Risa Ontiveros na yung magiging hearing ay ngayong January. So kung totoong walang kasalanan si Kibuloy, bakit hindi niya harapin ang kanyang kaso doon sa ibang bansa? Yung kanyang mga kasamahan kasi guys nakulong na. Si Kibuloy na lang ang hindi pa. So ngayon, kapag hindi umattend si Kibuloy doon sa US ngayong March, if I'm not mistaken, ay papadamputin ho ng bansang Pilipinas itong si Kibuloy at sa pilitang ipapadala doon sa US. Yun ho yung tinatawag na extradition treaty. Anyway, going back sa ating topic. Kami, ako lalo, nangangati ako pagka kaso ng puti. Gago talaga to si Robin. Nauupen si Bonifacio. Huh? Ayoko talaga. Pero kung sa Pilipinas, ano na ako magagawa? Pilipino yun. Pero pag ang babasihan natin, korte ng ibang bansa, no way. Sa aligasyon naman ng child abuse at sexual abuse, sinabi ni Padilla na dapat imbestigahan din ang mga testigo dahil sa posibilidad na hindi ito nagsasabi ng totoo. Kailangan natin imbestigahan ang mga victim. Kung sila ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, ang tagal naman nanonood na rin ng hearing dito. Kung konti ang nagsasabi ng totoo dito, ang hirap na rin maniwala dito. Nagsasabi ng statement nyo, kinabukasan, iba na yung statement. Araw ng Lunes, naghain si Ontiveros ng isang resolusyon na naglalayong siyasatin ang di umano'y malawakang human trafficking, rape, sexual abuse at violence at child abuse laban kay Pastor Apollo. Mukhang marami-rami ata guys ang kinakaharap na problema ng nag-iisang nagmamay-ari guys ng universe at kaisa-isang appointed son of God na si Kibuloy. Self-proclaimed. So ngayon pinapagtanggol pa siya. Tingnan nyo kung gaano kagago guys. Pinagtanggol pa ni Utol Kong Hudlom. Okay sana kapani-paniwala kung yung nagtanggol dito matalino, kaso si Robin, si Atty. Topacio nga na attorney, hirap na hirap ipagtanggol itong si Kibuloy sa kanyang kaso. Tapos ngayon ang magtatanggol sa inyo, magde-defend sa'yo, Kibuloy, si Robin Padilla na
Ilang beses nang napahiya ang kanyang sarili at ilang beses niya nang ginisa ang kanyang katawan sa sarili niyang mantika. Nako, wag kami. Aware ho ang napakaraming Pilipino sa napakaraming kasalanan ni Kibuloy. Human trafficking, fraud, money laundering, sexual abuse. Kung totoong walang kasalanan ng tao, harapin niya ang kaso niya. Tingnan mo kung paano kasi noplak ni former Senator and Attorney Leila de Lima. Hoping sana, 'di ba, kahit magkaibigan kayo ni Kibuloy, 'di ba dapat sana yung seek and justice na lang ng mga biktima, hustisya na lang, sana kahit papaano maging balanse at maging fair tayo dito. At saka isa sa pinagtataka ko, itong si Robin Padilla, 'di ba? Bakit ho yung mga complainant ang pinapaimbestigahan mo instead yung akusado? Kasi itong mga complainants na to, yung mga sinasabi ng mga complainant, yun ang iimbestigahan dito laban sa akusado. Bakit yung complainant ang pinapaimbestigahan mo kung pwede naman yung akusado? Abay, wala talaga tayong magagawa dyan, guys. Talagang inborn na yan si Utol Kong Hudlom na literal na magpasikat lang yung kanyang alam. So, wala na ngang nagawang tama to. Sumasaw-saw pa sa issue na hindi niya alam. Talaga nga namang wala tayong mapapala dito. Gawin mo, ayusin mo yung trabaho mo, magbasa ka ng batas. Ano? Hindi yung nangingialam ka sa isyong hindi mo naman dapat pakialaman. Sumasaw-saw ka sa issue, wala ka din naman palang alam. So anyway guys, dako tayo dito sa kabilang balita. Sabi dito, De Lima gives Marcos passing grade, Duterte failing grade on human rights. So itong grading system ni De Lima, 1 to 5, yung 1 is a passing grade sa mga kolehiyo at yung 5 ay bagsak. So kung bibigyan daw ho ni De Lima itong si Marcos at Duterte, mas nakapasa si Pangulong PBBM kaysa dito kay Duterte kasi failing grade itong meron ho si Duterte. Kasi ang binigay ni De Lima is 5 if I'm not mistaken. So sabi dito, you know, kung ako ang tatanungin, I'm not giving numerical rating to anything. But since you asked for it, I'd say I'd give it 3.0. Not so good and not so bad. Because, well, there are still political prisoner suffering in jail for common political crimes just as I was made to suffer for about 1 year into the Marcos administration. But compared to the Duterte administration, which is for me a definite 5.0, I think the human rights situation now is better. She said a student-organized town hall discussion at the University of the Philippines School of Economics on Tuesday. So, alam nyo guys, hindi ko din naman in-expect itong part natin na ang mga dilaw at ang mga red ay magkakampihan, 'di ba? Hindi ko to ini-expect. So, for me, ito kasi based on experience naman to ni Leila de Lima, talagang yan yung ibibigay niyang grade. Pero siguro, si Leila de Lima, 1 year pa lang naman, itong si Pangulong PBBM, baka malay nyo, after 6 years, ay ang ibigay na ni de Lima ay 1 out of 5. Diba? So, anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.